Good morning guys. Papunta ako ngayon sa palengke para bumili ng hipon. Hipon lang ang bibili natin sa palengke dahil gusto ni mama ng sinigang pero baboy lang ang meron kami. Pag baboy kasi ang nilagay, hindi kumakain si mama ng baboy ngayon kasi iwas siya sa mga karne. So hipon lang ilalagay natin. Kumakain naman siya and pwede naman siya nun basta in moderation lang. So, kaya tayo bibili ng hipon. So, samahan niyo ako pumunta sa palengke. Maaga pa ngayon, siguro mga 7 pa lang. Kaya pupunta na tayo sa palengke para makapagluto na rin tayo. Kasi naglalabas sila ngayon. Papakita ko rin sa inyo mamaya. Baka tumulong rin ako magsampay-sampay doon. So, tara. Naka-ready na ako. Pinapainit ko lang yung motor ko para makapunta na tayo sa palengke. Let's go! Samahan niyo ako. So, pupunta kami sa Talipapa, guys, para sa mas malapit lang yung bibilhan namin ng hipon. Kaya lang walang available na hipon sa Talipapa. Puro isda, karne. And yung ibang tindahan dito sa Talipapa, sarado pa kahit alas 7 na. And yung mga bilihan kasi dito ng mga isda, mga karne, hiwa-hiwalay. Unlike dun sa New Market na sama-sama na sila. So, need pa natin yung isa-isahin kung may available silang hipon. And unfortunately, walang tindang hipon ngayon. Dito rin sana ako pumunta kasi merong nagtitinda rito na fresh na hipon, yung gumagalaw-galaw pa yan dyan sa bandang yan. Yun, nung wala nga kaming nabili sa Talipapa, dumiretso na rin kami sa New Market. Dito ang daming available na hipon, mga isda. Pero ang target talaga natin ngayon is hipon lang. Pero hindi ko rin na-resist na hindi bumili ng isda. Kaya bumili rin ako dyan later on ng tuna slice na pang prito partner sa aming sinigang na hipon. Kagaya ko rin ba kayo guys na iikutin muna ang buong palengke bago makapag-decide kung saan bibili. Ginagawa ko yon para makita kung saan ang pinakamurang presyo ng mga isda or kung ano man ang bibilhin ko sa palengke. That way, nakakatipid tayo kahit mga pa-5 piso or 10 piso. Mapagod nga lang kasi kailangan mo ikutin talaga ang buong palengke bago ka bumili. Pero worth it din naman, nakatipid din naman kahit papano. Kahit konti lang yung bibilhin ko sa palengke, ang tagal-tagal kong mamalengke. Ganun kasi yung ginagawa ko. So, ayan, nakakita na ako dyan ng bibilan ko ng hipon. Ayan, nakita nyo naman, ang dami kong dinaanan mo ng mga nagtitinda ng hipon bago ako nakapag-decide kung saan ako bibili ng hipon. And kahit doon ako sa pinakamura bumibili, minimake sure ko naman na yung binibili ko ay fresh pa rin at hindi bilasa. Kasi si mama, hate niya na bumibili kami ng mga ulam or pang-ulam na hindi na fresh or bilasa na. Kaya yun din yung natutunan namin na every time na mamamalengke kami, kailangan minimake sure namin na lahat ng mabibili namin ay fresh or sariwa. At isang perks pag namalengke ka ng maaga, lahat ng mabibili mo ay sariwa pa. Kasi dun sila nagkakate ng karne, dun bumabagsak yung mga bagong dating na isda, mga gulay. So maganda talaga mamili or mamalengke ng maaga pa kasi dyan marami ka pang makikita or mapamimilian ng mga fresh na mga paninda nila. Hindi lang isda, hindi lang gulay, marami pang iba. Nandito na kami sa isdaan na part ng palengke dahil naghahanap na ako ng pampritong isda. Gusto ko sana mga isdang bato or bangus, kaya lang hindi kumakain sila manila ng isdang bato. Bangus naman, matinik. May trauma pa ako sa tinik kasi katitinig ko lang. Wala pa silang available na boneless bangus that time. And nakakita ako ng sliced tuna kaya biglang change of heart tayo. Sliced tuna na lang ang bibilhin natin kahit medyo may kamahalan siya. Kita nyo guys, kahit nakakita na ako ng gusto kong bilhin, umiikot pa rin ako para makakita kung saan mas mura or kung meron pa bang ibang merong sliced tuna. Nung wala na akong nakita na meron pang ibang nagtitinda ng sliced tuna, bumalik na ako dun sa merong nagtitinda na sliced tuna para bumili na ng 1 kilo. 1 kilo is mga 4 to 5 slices lang siya kasi nga malalaki yung slice niya, which is tama lang din naman sa amin kasi ilan lang rin kami sa bahay. And dinagdagan ko lang yung mga gulay na binili nila mama kahapon para marami kaming gulay na ilalagay sa sinigang. And after namin sa palengke, may nadaanan kami nagtitinda ng buko juice and mga kakanin. So nag-stop kami para kumain and bumili ng pampasalubong pang merienda ni mama. Bumili ako ng puto kasi nasarapan ako dun sa puto nila. Halatang bagong luto pa. 25 pesos per pack and may 4 na piraso siyang laman which is good na rin kasi malaki naman yung cheese na nakalagay sa kanya and mahal na yung mga ingredients ngayon lalo na yung harina. Kaya goods na rin for the price. After nyan, umuwi na rin kami agad para makapagluto na ako. And ayan, na-ready ko na yung mga lulutuin ko real quick.
Na-ready ko na yung mga ingredients dyan, yung mga sibuyas, kamatis, taro, kangkong, yung mga gulay natin, talong, okra, sile, sitaw. And yung isda natin pamprito, nalinisan ko na rin yan. And of course, yung hipo natin, natanggalan ko na yan ng mga antena nila, mga patusok-tusok. And of course, yung sinigang mix natin dyan, hindi yan mawawala. Kailangan ko lang mag-start sa pagluluto kasi pag natapos sila mama maglaba is kailangan kakain na kami kasi pagod nga sila sa paglalaba. So kailangan ko na bilisan magluto. Kaya ito, sinalang ko na agad yung pangsigang natin. Ayan, papakuluan ko na yung gabi dyan, sibuyas, kamatis, pati yan sile. Then pag malambot na yung gabi, ilalagay ko na yung ibang gulay. And sinasabay ko na rin yung pagpiprito para mas mabilis tayo. And then ayan, nilagay ko na yung okra and talong dyan nung nakita kong kulong-kulo na. And na-extract na yung mga lasa ng sibuyas and kamatis natin. And medyo malambot na yung gabi. Nakatapos na rin ako magprito ng 2 slice na tuna and more to go pa. Ipiprito natin lahat yung nabili natin. Ang gagawin ko sa gabi, kaya ako siya pinapalambot ng sobra, ay dudurugin ko siya at ihahalo ko sa sabaw. Yan yung pangpalapot ko ng sabaw. Kasi ang gusto ko sa sinigang, yung medyo malapot yung sabaw. Yung sakto lang, hindi naman yung sobrang lapot. Kaya yan, dinudurog ko. Yan ang ginagawa ko sa aking sinigang para maging malapot. Siguro mga 2 slice ng gabi or mga 3 lalapot na yung sabaw. And konti lang rin naman itong niluto. Nilagay ko na rin yung mga hipon natin. Medyo sa panghuli ko na siya nilalagay para din hindi siya ma-overcook. Ganyang kalalaking hipon lang yung binili natin kasi pag mas malalaki pa dyan parang nauumay ako. Nilagay na rin natin after nyan yung sitaw and then yung last part is yung kangkong. Papatayin na rin natin dyan yung apoy and ilulubog lang natin yung mga kangkong para maluto. After nyan, kainan na! Kaya naghahain na po tayo kasi gutom na daw si Mother Dear. Nagtatanong na kung hindi pa ba tayo kakain. Of course, may sausawan tayong patis, sili, kalamansi para sa ating perfect combination. Ayan na po ang ating sinigang and ang ating fried tuna. Kain po tayo. Thank you for watching.